Amen. Minsan pa po malakas po na palakpak para sa ating Panginoon sa araw na ito. Praise the Lord. Amen. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa. Naniniwala po ako na inihanda na ng Panginoon ang ating pong mga puso para sa kanyang banal at makapangyarihang salita. Sinabi po ng Panginoon na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. So napaka-importante po ng Word of God para magkaroon ng life, not just Christians but everyone. Kaya nga po lahat ng tao ay nangangailangan ng Word of God. So without the Word of God, ang isang tao either spiritually dead or spiritually malnourished. Kapag hindi Christian, spiritually dead at walang Word of God. Kapag Christian naman, walang Word, nagiging malnourished siya. So napaka-importante po nung salitang yon. At sinabi po dun sa text na yon in Matthew 4:4, yung mga salita na namumutawi sa bibig ng Panginoon. So hindi pwede yung salita na kung saan hindi siya biblical, hindi siya na-expose ng maayos, kasi magiging malnourished pa rin. Kasi yung iba naman magiging parang junk food yung ating kinakain. That's why in-expose po natin itong word na ito para mapagsalusaluhan po natin ng mas maganda, mas maayos yung salita ng ating Panginoon. So ngayon pong araw na ito, napakaganda po ng ating third installment sa atin pong series na ito na You Better Watch Out. Itong series po na ito na You Better Watch Out, ito po yung mga life-changing lessons sa kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Napaka-importante po nitong mga life-changing lessons na ito na paulit-ulit na nating naririnig kahit naman hindi talaga Pasko, pero mas na-emphasize siya sa panahon ng mga holidays dito sa ating bansa at sa buong mundo. Madalas natin siyang naririnig. Ang problema lamang, dalawa rin na nagiging epekto nito. It's either maganda ang reception ng isang tao sa repetition or siya ay nababagot na sa paulit-ulit. Kasi ang paulit-ulit po, hindi siya nagiging maganda sa isang tao na ayaw ng disiplina. That's why napaka-importante ng paulit-ulit kasi nagkikreate siya ng habit, nagkikreate siya ng panibagong pattern sa kanyang isipan. Hindi siya madali at umpisa pa lang yung iba, kalagitnaan, bumibigay na dun sa mga repetitions na yon. Pero sa mga repetitions na yon, dun nagiging master ang isang tao. Whether sa kanyang career, sa kanyang buhay, sa kanyang goal, doon ka nakakapag-create ng napakagandang pattern, doon ka umaangat kaysa sa iba, doon ka nagkakaroon ng buhay na kakaiba. You're living above average. So dalangin natin ngayong araw na ito na mapagsalusaluhan natin ito, kainin natin itong Word of God na ito, ipamuhay natin at naniniwala po ako na napakalaki ng magiging epekto nito sa buhay mo sa mga susunod na taon ng iyong buhay. So let's get started. Alam niyo po, tuwing Pasko, maraming mga tao nagse-celebrate. May handaan, may regalo, may reunion, sandamakmak na mga gawain, sandamakmak na mga parties, sandamakmak na mga regalo ang meron tayo, mga alalahanin na meron tayo. Hindi nagiging masama naman ang mga bagay na yon kasi kahit naman talaga nung kapanganakan ng ating Panginoong Kristo ay busy ang mga tao at ang buong kalangitan. Kaya lang may tinatawag tayo na holiday blues or Christmas blues na tinatawag. Itong holiday blues na ito or Christmas blues, ito yung mga common feelings of sadness. Ito yung mga common na depression na nararanasan ng isang tao, matinding kalungkutan, depression, irritation na nararanasan ng isang tao sa pamamagitan na sa oras na kung saan dapat masaya. Kaya siya ay holiday blues or Christmas blues. Di ba? Supposed to be, dapat masaya ka. Bakit ang lungkot mo? Supposed to be masaya ka. Bakit may anxiety ka or depressed ka na ang dahilan, ito rin dapat na ikasaya mo? Halimbawa, ang daming nakalimutan na regalo, ang daming mga bagay na hindi na ibigay sa kanya, ikinasama niya ng loob dahil picture frame na naman ang tinanggap niya o kaya naman alam mo yung panyo na naman ang tinanggap niya o kaya yung paulit-ulit na tinatanggap niya o wala siyang tinanggap na dapat yung atmosphere ay masaya. Kaya lang bakit napakalungkot, doon nadidepress, doon nag-aaway-away pagdating ng reunion, doon nagtataasan ng mga kilay, doon nag-aaway-away, doon nararanasan yung mga bagay na hindi mo naman naranasan dati nung hindi pa Pasko, mag-celebrate ng Pasko. Bakit ngayon ito nararanasan? Itong Christmas blues na ito. Ang tawag din dito ay seasonal o yung SAD na tinatawag. Ito yung seasonal affective disorder.
sa panahon ng season na ito, holiday season na ito, bakit ko ito nararanasan? At ang pagkupo dito mga kapatid ay napaka-importante. Dito sa SAD na ito or SAD, para makapag-cope ang isang tao, nag-i-involve muna ito, kinakailangan matuto tayong mag-manage ng mga commitments natin. Napaka-importante ng management, time management, energy management. At isa pong napaka-importante pa na dapat gawin ng isang tao sa panahon na sandamakmak, nagkakapatong-patong parang handa mong sapin-sapin. Sa bahay, nagkakapatong-patong yung pressure, yung emosyon. Dito, napaka-importante po na mag-focus tayo dun sa essential. Sabi nga po natin essential. Kung ano yung mahalaga, dapat laging purpose. Lagi kong sinasabi, when purpose is not known, abuse is inevitable. Abuse, abnormal use. Kapag hindi kasi alam ng tao kung ano ba talaga ang purpose na ito, normally na-abuse niya ang isang bagay at siya ang tinatamaan nun. Nagkakaroon ng anxiety, nagkakaroon ng depression, nagkakaroon ng mga bagay na hindi niya naman naranasan nung panahon na may pagsubok, kinakaya siya nung panahon na dapat masayang atmosphere, ang lungkot mo pa rin. O kaya, napakarami pa rin ang problema ng isang tao. So napaka-importante po na kung saan na ma-manage natin ito o kaya nagpo-focus tayo sa mas essential. Ano ba yung mga dapat na inuuna natin para hindi tayo nagtataka kung bakit natin nararanasan ito. So many people celebrate Christmas with lights, gifts, foods, family, iba't iba mga katrabaho natin. Sinicelebrate natin yung Christmas kasama yung mga mahal natin sa buhay. At dito po sa pag-uusapan natin ngayon, makikita natin sa kabila ng mga celebrations ng tao, bakit namimiss pa rin ng tao si Jesus? Sa kabila ng napakarami ng mga nakalagay sa mga billboards, sa mga malls, and even sa tahanan natin, bakit may mga nakalagay naman na Merry Christmas? Ba't parang hindi pa rin Merry ang iyong Christmas? Subukan mo minsan kapag malungkot ka, tapos tad-tad na nakalagay na Merry Christmas sa social media, sa bahay natin. Napansin nyo, parang hindi na siya tumatagos. Merry Christmas? Why am I sad? Because of this. Tapos sinitignan yung bahay niya, walang hamon. Puro hamon lang sa buhay, hindi hamon. Ang kanyang handa, bakit ganito? Merry Christmas ang nakalagay. Why am I sad? Why am I angry? Dahil sa sitwasyon na ito, dahil may ganito lang tinanggap ko, ganito yung pangyayari, dahil masyado akong pressure, dahil marami akong narinig sa paligid ko, ngayong season na ito, napakaraming mga celebrations, pero na-miss ang ating Panginoong Kristo, katulad na napag-usapan natin nung nakaraan. Paano tayo magko-cope ng tama sa holiday blues na ito o sa Christmas blues na ito o sa seasonal affective disorder na ito o SAD? Ano ang gagawin natin? Saan ako magfo-focus? Ano ang tama kong commitment na gagawin? Para nang sa gayon nakakapag-cope tayo dito at gumagaling tayo, naaayos tayo dito at nagiging pagpapala sa atin ang celebration na ito. Uulitin ko, napakalaking pagpapala ng celebration na ito pag tumama sa atin yung tunay na meaning nito. At tunay na blessing nito, napaka-life-changing ng message na ito ng ating Panginoong Kristo. So ngayong araw na ito, paano natin maipagdiriwang ang Pasko na si Jesus ang sentro? Paano natin maipagdiriwang ang Pasko na kung saan maitatama tayo sa sentro, maitatama ulit tayo sa maayos na direksyon? Paano? May tatlong malinaw na tugon ang mga shepherds dito. Para nang sa gayon, maging merry talaga. Hindi lamang ang Christmas mo, kundi ang buhay mo. I want you to open your Bible with me in Luke chapter 2, verses 8 hanggang 20. Luke chapter 2, verses 8 hanggang 20. And there were shepherds, sabi nga po natin, shepherds. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over the flocks at night. Kaya nga po mga kapatid, ang argument natin dito, kaya nga hindi naman talaga, kaya maraming mga kaguluhan na nangyayari pagdating dito sa
sa usapin ng Pasko, ito ba talaga yung talagang date? Hindi nga. Kasi nga may shepherds nasa labas, so hindi siya winter at that time, o hindi super lamig. Kaya lang, bakit tayo nagsiselebrate nito? Yung ginagawa natin, hindi natin sineselebrate yung date. Ang sineselebrate natin dito, walang iba kundi yung sentro ng Pasko, ang Panginoong Kristo. We are commemorating not the date kasi marami, iba't iba mga dates kasi pwede Pasko dito, mamaya hindi pa naman talaga Pasko dun sa kabila, hindi pa December 25. So iba't ibang time zones natin. So hindi talaga siya. Date ang pinagdiriwang natin dito, kino-commemorate natin, inaalala natin yung kapanganakan ng ating Panginoong Kristo para maging pagpapala siya sa atin ngayon. So malinaw na siya, hindi natin pinagtatalunan dito yung date. Ang sineselebrate natin dito, walang iba kundi yung sentro ng celebration na yon, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over the flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. Tingnan niyo po maigi ito, ha? An angel of the Lord appeared to them. Sino yun them? Shepherds. Hindi siya magi. Hindi siya mga noble people. Hindi scholars. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. Verse 10, but the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news. Sabi nga po natin, good news. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger. Kaya kung papansinin niyo po dito sa text, sa passage nito, sa account nito ng mga shepherds, baby ang ginamit dun sa verse 12. Dun sa mga wise men, child ang ginamit. Kasi sila'y nauna. Medyo matagal-tagal pa pagdating ng wise men. Kaya dito, baby yung ginamit. Tapos may manger pa. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger. So mamaya po itutuloy natin yung verses, yung mga susunod na passage dito, especially verses 15 hanggang 20. So ang kwento ng mga pastol sa Luke chapter 2 ay nagpapakita ng tamang tugon sa unang Pasko. Ano ba ang tamang tugon natin sa celebration na ito? Para nang sa gayon, hindi tayo nadadamage na kung ano yung pangkaraniwang nangyayari sa mga tao at nagiging pagpapala sa atin, hindi lamang ang tradisyon na ito, kundi ang mensahe nito, yung tunay na pangyayari, yung tunay na purpose kung bakit ba talaga may ganito. So ang Pasko mga kapatid ay hindi siya tradisyon, kundi siya ay transformation. Sabi nga po natin, transformation. Aanhin natin ito paulit-ulit na ito na celebration kung wala naman transformation na nangyayari. Supposed to be. Transformation ang reason nitong kapanganakan na ito ng ating Panginoong Kristo. Now the million-dollar question is, how should we truly celebrate Christmas? Luke chapter 2 gives us 3 Christ-centered ways to celebrate Christmas. So join me in our message today entitled Merry Christmas. Sabi nga po natin, Merry Christmas. Christ-centered ways to celebrate Christmas. Nakikita na lamang itong Merry Christmas na ito, but they are not merry. Hindi naman talaga masaya. Anong masaya dito sa Paskong ito? Ang Disyembre ko ay malungkot. Bakit ganon? Bakit ang lungkot? Bakit ka dito? Pera kalagay, batiin mo. Merry Christmas, nabatiin mo pa, Merry Christmas. Ah, Merry. Ba't nakabusangot ka? Ba't ganyan yung buhay mo? Ba't parang ang tindi ng depression mo ngayon dahil because of this celebration? Bakit parang inis na inis ka? Bakit parang irritable ka? Bakit parang ganito? Kasi we miss something. Kaya nga, paano ba talaga magiging tunay na merry ang Christmas natin? Make it Christ-centered. Paano? Ito po yung pag-uusapan natin ngayon, and I believe that after this, your life will never be the same again. Lahat po ng ready at excited na ngayon, magsabi nga po ng malakas na amen.
Number 1, makikita po natin dito in verses 15 hanggang 17a. Verse 15, when the angels had left them and gone into heaven, nagbigay na sila ng good news dito, at yung pagitan na yon, pinander ni Mary, yung mga pangyayaring ito. Pagdating ng verse 15, when the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, anong sabi nila sa bawat isa? Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about. Verse 16, so they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. Ano po itong tatlong Christ-centered ways na ito to celebrate Christmas para maging merry talaga? Hindi lamang ang Christmas natin, kundi ang buhay natin. Simula ngayong araw na ito, sa mga susunod na araw, and even sa susunod na taon. Number 1, encounter Jesus. Without this encounter with the Son, with the Savior, magiging mali talaga lagi ang atake, ang celebration, ang Pasko, ang emosyon ng tao. Why? Kapag ganito ka-busy ang paligid, may tendency na namimiss na natin yung tama. Dahil sa dami ng distractions. Itong mga distractions na ito, nagiging distraction na sa buhay ng isang tao. Sa dami ng ginagawa, minsan namimiss na natin ang tama. Ulitin ko po. Sa dami ng ginagawa, namimiss na ang tama. O ang pinakatama, pwedeng tama naman talaga, pero yung pinakatama, hindi. Kaya pagdating sa goal setting, lagi natin sinasabi, isa sa pinakamagandang techniques nito, isulat mo lahat ng importante and then i-narrow down mo yan. Kahit 50 pang importante yan, i-narrow down mo sa 3 hanggang 5. At kapag na-hit mo yung pinaka-importante, mahihit mo yung iba. Na hindi tayo nagkakagulo-gulo kasi alam natin, may focus tayo dito. Sa dami ng ginagawa, wala na nagawa. O kaya hindi nagawa yung importante. Anong importante? We must encounter the Lord. So the shepherds did not stay in the field. Ito, maganda dito. Ito na lang ang buhay nila eh. They were not cream of the crop. Hindi sila na-design na maging scholars, na maging rabbi. Why? Hindi sila napili ng isang rabbi. Kaya nandoon sila. Mamaya po sa dulong-dulo babanggitin ko sa inyo to. Ano ang tingin sa mga shepherds dati? Although may idea naman tayo. So amoy hayop ito. Mga kawawang tao. Mga mababang class ng cities, ng isang lugar. Pero hindi sila nanatili sa pastulan. Kaya maraming mga tao nanatili sa kanilang kalalagayan kasi pinili nilang manatili doon. Nung binigyan sila ng pagkakataon, hindi sila gumalaw. But the shepherds did not stay in the field. Matapos silang marinig ang mensahe ng anghel, sila'y kumilos. Sabi mo nga sa kakilala mong katabi, kilos. So Christmas begins not with traditions, but with a personal encounter with Christ. Paano ba nila na-encounter si Jesus? First, nagkaroon sila ng sense of urgency. Sabi nga po natin, sense of urgency. Napansin niyo po dito, let's go! Sabihin mo nga sa katabi mo, let's go! Napansin niyo yung declaration nila ng mga shepherds na ito? Oo, mababa ako. Oo, wala akong pinag-aralan. Oo, kawawa ang pamilya namin. Pero pag binigyan ka ng pagkakataon, let's go! Wala naman ako magagawa eh. Pinanganak ako sa ganitong bansa. Wala naman ako magagawa. Dito ngayon ako nag-aaral. Wala akong magagawa. Ganito yung pamilyang kinagisnan ko. Pero pag yung glory ni Lord, may good news na dumating sa ating buhay, huwag mong palalagpasin ito. Napaka-importante ng sense of urgency. Kaya nila naka-encounter si Lord. Hindi nila makaka-encounter si Lord kapag hindi sila nag-let's go dito. Walang sense of urgency. Secondly, nagkaroon ng seeking mode. Sabi nga po natin, seeking mode. Napaka-importante na itong seeking mode na ito. See these things that had happened. That's why they encountered the Lord. May sense of urgency. Pag binigyan ng pagkakataon, dun sa good news na yon,
doon sa opportunity na yon, na maka-encounter ang ating Panginoon, na mabago ang buhay, napaka-importante ng sense of urgency. Maraming tao binigyan ng pagkakataon. But they wasted it. Walang sense of urgency. Dapat may ganito, let's go! Kaya lang pwedeng magdrama dyan. Sino ba naman ako para makamit ang hari? Napansin mo yon? Binigibigyan ka na nga ng pagkakataon eh. Ano ngayon kung amoy hayop? Ano ngayon kung mababa yung pagkatao? Binibigyan ka nga ng pagkakataon. Kapag wala ka, ano ngayon kung ma-reject ka, mapahiya ka, okay lang, at least nag-try. Ayaw pumunta sa church kasi mayayaman lang naman mga tao doon. Pwede. Yung iba, yayamanin pa lang, ang tingin, ganun pa lang, forma pa lang, pwede rin, pero yung iba, nag-aayos din lang naman ang buhay eh. Lahat naman tayo dito, may kanya-kanyang mga burden tayo sa buhay, may mga kanya-kanyang mga struggles tayo sa buhay, pero sadyang may sense of urgency lamang. Kasi binibigyan tayo ng pagkakataon na maka-worship kay Lord, binibigyan tayo ng pagkakataon na maka-encounter ang Panginoon. There must be a sense of urgency at dapat nasa seeking mode tayo, see these things that has happened. So they move from what? From revelation to response. Nagkaroon ng revelation ng good news sa kanila, pero nag-respond. Aanin mo ang diploma, wala ka naman diskarte. Aanhin natin ang aral. Kahit na sermon-sermonan tayo, parang ganito, may revelation, pero walang response. So they move from revelation to response. Doon nakaka-encounter ng matindi ng isang taong ating Panginoong Sokristo. Itong ginawa nila. Nag-move sila from revelation to response. So marami po sa atin ang napakaabala sa Pasko. Shopping, events, travel. Pero ano niyo ang wala? Seeking. Wala sa seeking mode. So nawa mapaalalahanan tayo sa dinami-dami ng gusto nating puntahan. Dinami-dami ng gusto nating gawin. Nasa seeking mode ba ako ngayon? Baka mawala ako dun sa sentro ng Pasko. Baka maligaw na naman ako kung ano-ano ang gagawin ko. Tandaan natin kung walang personal na encounter kay Jesus, magiging empty ang celebration. We missed the point. Kung walang personal na encounter kay Jesus, magiging empty ang celebration. So bago natin ayusin ang bahay, ayusin muna natin ang puso. Bago natin pagningningin ang ating bahay, pagningningin muna natin ang ating buhay. Paano? Kailangan mo ng glory ni Lord. Kailangan natin ng encounter with the Lord. Kasi maniwala kayo, tatamaan tayo na itong sad na ito. Tatamaan tayo ng disorder na ito. Tatamaan na naman tayo ng holiday blues na ito. At sayang yung pagkakataon na mabago hindi lamang ang ating bahay, kundi higit sa lahat ang ating buhay. So bago ang regalo, hanapin muna natin ang regalo ng langit. Paano natin i-celebrate ng Christ-centered ang Christmas na ito? Paano magiging merry ang Christmas mo at higit sa lahat ang buong buhay mo? Napaka-importante, nagsisimula ang lahat sa encounter sa ating Panginoong Sokristo. Number 2, in verses 17b hanggang 18. Tignan niyo po. When they had seen him, they found the baby. Sabing ganon. They found Mary, Joseph, and the baby dun sa manger. Ang nangyari sa verse 17, when they had seen him, why? Seek and you shall find. Kaya kailangan ng seeking mode. Lord, I want to encounter you, Lord, in this season. Lord, I want to encounter you in my life. Panginoon, ikaw naman ang sentro nito, pambira, pag ganyan na tayo. Pag hindi tayo naligaw, kasi maniwala po kayo, ililigaw tayo ng mundo at ng demonyo. Di ba sinabi, mas marami kang hinahanap, baka ma-miss mo yung importante. And even sa church, hindi lamang sa mundo, ginagawa na ito ng kalaban. Pati sa church, maniwala kayo, napaka-rampant nito. Kung kailan Pasko, doon nag-away-away. Anong kakantahin natin ganito, mamaya away-away na. Ito, anong susuotin natin, mamaya mag-away-away na. Nakuha po natin siya. Mamaya sa pamilya, ito ganito, bakit 3 lang yung hamon? Dapat 10 to.
talaga, may mga ganun na nangyayari, but Lord, I want to encounter you. Hindi ko sasayangin, Panginoon, itong panlilito na ginagawa ng demonyong ito. Panlilito na ginagawa ng mundo. Hindi ko hayaan na mamiss kita, Lord. I want to encounter you, Lord, in this season. I want to encounter you in my life. Because you are the season of this season. You are the reason, Lord, ng season na ito na nangyayari. Kaya nga doon nangyayari na babago ng buhay natin. Napansin mo, yung dinidistract ka ng mundo, nag-iiba na ngayon yung nararamdaman mo, pati isip mo. Why? Sumisentro na yung direksyon mo. Because you want to encounter Jesus. Doon nag-uumpisa siya. Sa 17b hanggang 18, when they had seen him, ano ginawa nila? They spread the word concerning what had been told them about this child. 18, and all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. Paano magiging merry ang Christmas natin at ang buhay natin? Kahit na ano man ang kalagayan natin ngayon, kahit na anong estado ng buhay natin ngayon, maniwala po kayo, isang matinding encounter kay Lord, babago buhay natin. Pangalawa, after that encounter, dapat may sundot ka na gagawin. Number 2, share Jesus. Sabi nga po natin, share Jesus. Kinakailangan may follow through. Ito. Pagkatapos nilang makita si Jesus, hindi nila ito sinarili. Ang encounter nila ay laging humahantong. Mapapansin niyo po yung mga great men and women of God sa Bible. Yung encounter nila kay Lord, laging humahantong siya sa announcement. Hindi nila makontain ito at dapat lang. At sinishare nila ito sa iba. Ang Pasko ay hindi lang celebration. Ito rin ay proclamation. Kaya may Pasko. Hindi lang siya simpleng celebration, kundi proclamation. When they had seen him, they spread the word. So encounter with God always produces announcement. Sabi nga po natin, announcement. Napaka-importante. Kung talagang na-encounter ng isang tao si Lord, sige na, paniwalain na natin sarili natin. I've encountered God. Okay, what's next? Announce mo yun. Announce mo yung naranasan mo kay Lord. So what God reveals to us is meant to be released through us. Ulitin ko po. What God reveals to us is meant to be released through us. Kung ano ang ni-reveal sa atin ni Lord, kinakailangan, i-release natin yon. So paano natin isi-share si Lord? First, share Jesus truthfully. Napaka-importante po nito. Dapat sinishare si Jesus na makatotohanan. Magiging effective, magiging maganda ang ating sharing kapag isinishare natin truthfully, makatotohanan. Tignan niyo po, when they had seen him, iwasan ang paggawa ng kwento, iwasan ang pagsasabi ng kung ano yung karanasan mo kay Lord. Why? Mas nagiging powerful ka doon. Hindi siya fake. Kung ano yung nalaman mo, kung ano yung karanasan mo kay Lord, kung ano yung narinig mo, isi-share mo yon. Mas nagiging powerful siya. Kaya may mga tao, although may kasabihan na minsan fake it till you make it, naintindihan ko naman yung mga bagay na yon. Tinitrain mo yung sarili mo na ganito, pero napaka-powerful na yung naranasan mo, yun ang ikikwento mo. You have to share Jesus truthfully. Why? Tanda natin, listen to this. Hindi yung fake will set you free. No, truth will set you free. Ang makakapagpalaya sa'yo at sa akin, yung truth na tinanggap natin at sinagawa natin. Ngayon, gusto nating lumaya yung kausap natin, napaka-importante nung truth na yun. Na naranasan mo. From revelation, kinakailangan nagkakaroon ito ng announcement. Ano pang gagawin natin dito? Ano pang ginawa nila dito? Una, they shared Jesus truthfully. At ito, matindi, share Jesus thoroughly. Sabi nga natin, thoroughly. Hindi siya lang siya truthfully. Why? Alam niyo po, hindi ko na po nilagay dyan. Yung Greek word na ginamit dito, it means to publish abroad. Diagnorizo.
Sa Greek ito. Ang ibig sabihin niyan, to publish abroad. Kaya nga, sa King James Version, they have made known abroad. Ito yung sinabi niya dito. Yung tinanggap nila, ikinalat nila. Kaya nga, make known thoroughly itong diagnorizo na ito. Na ginamit dito, they spread the word, diagnorizo. So hindi siya simpleng sharing. Hindi lang nila shinare si Jesus truthfully, but they shared Jesus thoroughly. Why? Kasi busy ka kasi share. Napapalitan yung emotion mo ng tama. Gumaganda yung atmosphere mo. Ano man ang sabihin ng mga tao, ano man pangyayari sa'yo, nagiging tama kasi tama yung laman ng puso mo at the same time yung lumalabas sa ating bibig kasi share. Kasi hindi lang siya simpleng, mahal ka ni Jesus. Tapos na. Hindi, thorough nga yung sinabi. They have made known abroad. Busy sila ka-post patungkol sa kwentong ito. Busy sila ka-kwento. Hindi siya simpleng kwento. Napaka-busy nila. They share Jesus not just truthfully, but thoroughly. Subukan po natin maging busy dito. Napansin nyo, maiiwasan ng chismisan, maiiwasan ng awayan, kasi meron man minsan magiging conflict. Kaya lang pag nababanggit mo yung word na Jesus, nagtitestify ka, nababago yung emosyon mo. Kasi itinatama ni Lord. Ngayon, yung atake ng kalaban, hindi ka napupuruhan. Kasi yung tinanggap mo, nire-release mo siya. Ang Word of God pa naman, pambihira, napakatinding, hindi lamang panangga ang Word of God, pandepensa, opensa rin ang Word of God. Pero may depensa ka na Word of God dahil meron ka dito na encounter mo si Lord, umuopensa ka pa. May panlaban tayo ngayon sa kalaban, tapos nasisharean pa natin yung mga tao to publish abroad, to make known thoroughly. So yung makita niya, may opportunity siyang ganito, practicein po natin. Share Jesus truthfully, share Jesus thoroughly, kwento mo sa mga bata. Tignan mo, mag-iiba ang Pasko mo, mag-iiba ang buhay natin dito. Hindi siya magiging average. Hindi lamang tayo magiging traditional na mga Kristiyano. Hindi tayo magiging pangkaraniwan na kung ano-ano mga ginagawa mo, ang problema doon, kaya lang naliligaw. At kung kailan dapat masaya, masigla, at merong transformation, not just tradition, doon pa sila lalong nasisira, doon pa lalong nawawala sa hulog. Why? Mali eh. At kapag ginawa natin ito, maniwala po kayo, magiging merry talaga ang buhay natin. Why? Meron kang sword of the Spirit, yung Word of God na nasa iyo, at the same time, sinishare natin truthfully and thoroughly. Kaya nga po, sa Pasko, may unique opportunity tayo. Open ang puso ng mga tao. So share Jesus sa pamamagitan ng mabuting salita, papatawad, pagbibigay natin, pagiging generous natin. Wala masama dyan eh. Kaya lang, alam na nga natin kung bakit ka nagbigay, kung bakit ka nagregalo, kung bakit ka kumakanta. Malinaw na sa'yo because you want to share Jesus. At gusto mo hindi lang isa, marami. Pwede naman pala. Hindi, okay na yung isa. Pag kay Jesus, okay na isa sharean. Napansin natin, ang dami mo ang ginagawa, kaya mo naman pala maging busy sa ibang bagay eh. Nakabo natin, itatama lang natin, pwede ka ba maging busy sa tamang bagay naman ngayon? Yung pagregalo mo, lagyan mo na ng message na maganda-ganda, lagyan mo ng Bible verse. Lagay ka doon ng konting message na kung saan alam mong tatamaan siya ng word na yon, magiging encouragement sa kanya. Nakuha po natin, thoroughly na siya. Ilan yung reregaluhan mo, opportunity na yon bago man lang buksan. Read before you open. Lagay mong ganun. Matinding kayamanan laman yan. Mawawala yung kayamanan sa loob, sabihin mo kapag hindi mo binasa yan. Para hindi agad punit ng ng mga ang regalo. Napansin mo, ang daming opportunity na pwede natin gawin. Kaya lang, malinaw na kasi sa atin dito, I want to share Jesus truthfully and thoroughly. Nag-iiba na siya. Instead na naiinis ka, ako na lang nagbabalot ng regalo dito, walang tumutulong sa akin, ako pa magluluto, ako pa magsasaing, ako pa maghuhugas. Ano ba yan?
Pero kapag nandoon na, sinishare mo na si Jesus at gusto mo siyang ishare, kahit na may emosyon na tumatama sa'yo, na itatama ka, kahit may emosyon na tumatama, tinatama ka ni Lord. Doon sa pangyayaring yon, kasi tama na yung ginagawa mo. Hapon natin siya. Encounter Jesus. Share Jesus. Last but not the least, verse 20. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen. Napansin niyo po? The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which they were just as they had been told. Paano magiging tunay na masaya, tunay na merry ang Christmas natin, ang buhay natin? Number 3, celebrate Jesus. Sabi nga po natin, celebrate. Napaka-importante po ng celebration. Alam niyo po, si Mary ay nagbulay-bulay dito sa Luke chapter 2. Ang mga pastol po ay nagpuri. Magkaiba man ang paraan, pero pareho ang puso pagdating sa worship. Paano ba mag-celebrate ng tama kay Jesus? Mapapansin po natin dito. Tignan niyo po. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen. Napaka-importante ng celebration natin. First, dapat ito ay God-glorifying celebration. God-glorifying celebration. Napansin niyo po yung text natin? Glorifying and praising God. Nakalagay dito. If you want to celebrate Jesus, kinakailangan God-glorifying siya. So, definitely, kapag may mga bagay, listen to this very carefully, people of God. Maiiwasan na ma-damage yung buhay natin dito, makakatulong ng malaki ito. Kapag malinaw sa'yo na ang pagsi-celebrate kay Jesus, dapat siya ay God-glorifying. So anything na hindi mag-glorify kay Lord, erase it. Hindi, magpipray muna kami ngayon. Tapos mamaya magdudrugahan na kami. Mamaya ganito na gagawin natin. God-glorifying ba yung gagawin mo? Pag hindi, dyan na sisingit ang kaaway. Ang kaaway, minsan, hindi yan biglaan. Kaya sabi ng Bible, in the book of James, do not give the devil a foothold. Sige, mag-pray kayo mamaya, magsimba kayo mamaya. Tapos mamaya dyan maglalasing na kayo. Tapos mamaya mag-drugs na kayo. Tapos magsuntukan kayo magkakapatid pagtapos niyan. Awitan mo si Lord, yung glory, glory, hallelujah, Noel, Noel. Sige. Mamaya dyan, magrambulan na kayo dyan. Pagtapos, at least nagsimba ka na. Pero kapag malinaw sa atin, hindi God-glorifying tong gagawin ko. Hindi God-glorifying sasabihin ko sa anak ko, sa asawa ko. Hindi God-glorifying yung gagawin ko, sasabihin ko sa kapwa ko. Hindi ko masiselebrate ng tama si Jesus. Napansin mo? Nare-restrict ka, nagkakaroon ka ng boundary. Yung instead na ikawawasak ng araw mo sa kabuhay mo, biglang na itatama siya. Kasi malinaw. This must be a God-glorifying celebration. Glorifying, when the shepherds return, glorifying and praising God. So God-glorifying ba, itong gagawin ko. For example, kami dati nagsisimbang gabi, pagtapos nun magrarambulan. Ang pinunta ko lang doon minsan, ano ba yung puto bongbong? Si Jesus ba yung sentro ng Pasko, puto bongbong? Bakit yun? Kaya nga, napaka-importante din at the same time, nakalagay dito, the shepherds, verse 20, return glorifying and praising God. Saan? For all the things they had heard and seen. Sino nakita nila? Sino tinuro sa kanila? Walang iba kundi ang ating Panginoon. So dapat siya ay God-glorifying celebration. At the same time, dapat ito ay God-centered celebration. God-glorifying celebration. At the same time, God-centered celebration. All the things they had heard and seen. Ngayon nasa sentro na. Hindi bibingka. Hindi puto bongbong. Hindi pansit. Hindi soft drinks. Hindi pagkain, hindi regalo ang sentro ng Pasko. If I really want to celebrate Jesus, it must be a God-glorifying celebration at the same time, God-centered celebration.
kapag sinelebrate ang Paskong ito, si Kristo ba ang nasa sentro? Kapag si Kristo na ang sumentro sa lahat, maniwala po kayo, doon nagkakaroon ng from tradition to transformation. Kakaroon ng revival sa family. Kakaroon ng revival sa bansa. Magkakaroon ng personal revival. Kasi si Jesus na ang sumentro. Napansin niyo po, malaki ang kinalaman ng hub nung nasa sentro sa pag-ikot ng gulong. Pag mali yan, gewang-gewang ang sasakyan. Kapag mali ang nasa sentro, gumigewang-gewang ang pamilya, ang buhay ng isang tao. So let your celebration point people to Jesus. Ang tanong, ang Pasko ba natin ay puro party o pupunuin natin ito ng papuri? Let your celebration point people to Jesus, hindi lang sa church, kundi sa bahay, trabaho, komunidad. Kung hindi natin magawa ng buuhan, wala tayong ganong klaseng massive o napakatinding influence, pwede mong isa-isahin. Pwede mong idaan sa mga regalong bibigyan mo. Bago mo bigyan yung mga kumaman, mahilig ka magaganyan. Kung hindi, okay din lang yun. Hindi naman kasi yun ang sentro ng Pasko. Pero ano man ang gagawin mo, number 1, para maging tunay na merry ang Pasko mo. First, encounter Jesus because you cannot give what you do not have. Lord, I want to encounter you. Lord, in this season, tulungan mo po ako, Panginoon. I really want to know you more. I really want to be blessed by you, Lord. Encounter Jesus. Lumapit kay Jesus, seek Him personally. Second, share Jesus. Ibahagi si Jesus, testify boldly. Ang daming kapamaraanan. Sa mga nagso-social media dito, saan pa, sa mga regalo mo, kung may company ka, gawin mo na yung panahon na yan, yung pagkakataon na yan. And then celebrate Jesus, hindi naman masama. Basta ipagdiwang ang ating Panginoong Kristo. And the challenge is this. This Christmas, don't just celebrate the season. Celebrate the Savior. Ulitin ko po. This Christmas, don't just celebrate the season. Celebrate the Savior. Ito ay magiging God-glorifying at the same time, magiging God-centered. Huwag lang nating i-celebrate ang occasion. Ibalik po natin si Jesus sa sentro. Sa ating tahanan, sa ating pamilya, sa ating puso. Why not? May pagkakataon naman kayo minsan na mag-gather. Gather mo yung family mo, pray kayo. Tignan mo, ay, maikling prayer. Invite mo yung family mo sa church. Amaya, dalhin mo dun sa main campus o dun sa sa elliptical campus natin. Sama mo next week. Pray kayo, worship kayo together. Ano man, basta nandun God glorifying siya. Dali mo yung mga anak mo, asawa mo, sa kung saan, nandun si Lord sa sentro. Nakakabago ng buhay. Nakakabago. Naniniwala po ako na kaya natin napakinggan ito. Kasi gusto ni Lord, si Lord na nasa sentro, yung hub, para umayos yung takbo. Napansin niyo po, lumaki po kasi ako na nauso dati yung, panahon po namin, 90s yung BMX. Madalas siyempre pinapalipad mo yung BMX dati, di ba? Na ano siya, na oblong. Di ayusin ulit yun. I-align ulit. Pag maayos na isisentro na ulit, umaayos yung takbo. Nakuha pa natin, ganun din kapag si Jesus ang nasa sentro. Sabi natin, gumulo-gulo yung buhay natin. Kaya pala, oblong yung takbo ng buhay natin. Nakakapagpabagal kapag oblong yung buhay natin, yung hindi magulo, crooked. Pag si Jesus na nandoon, ano man pagsubok, iyak may dadaanan naman ng gulong ng mga rocky roads, ng mga basa, ganyan. Ganun din naman ang buhay. Kaya lang, maganda pa rin ang tatakbuhin mo, tatahakin mo, kasi maayos na yung takbo ng buhay. Kung si Jesus yung nasa sentro. Alam niyo po, pwedeng sabihin natin na paano yon, ganito yung kalagayan ko. Nakalubog ako ngayon, lublob ako ngayon, ganito yung family namin, ang gulo-gulo. Ilang taon din naman, napakagulo naman ng pamilya ko. Ang gulo na sa loob, yung dapat na masaya ka, pero kinakabahan ka. Kasi alam mo, malalasing na naman ang tatay mo, mamaya away na naman.
O kaya may palo na naman ako matindi nito. Shoutout sa tatay ko. Alam po napapakinggan niya to. Nabago naman na siya ni Lord doon. Pero ganun yung nararamdaman ko. Instead na masaya, dahil inuman yun, takot na, sisigawan na naman. Yan ang mangyayari. Kaya ang tendency, lalabas ako ng bahay. Paglabas ko ng bahay, eto matindi. Ayaw mo ng ganong klaseng atmosphere, pero ginagawa mo pa rin sa labas. Kaya makinig po kayo lahat. May mga ganyan tao. Yung naranasan mo at ayaw mo, ginagawa mo rin eh. Huwag na natin gawin. Kaya lang ang problema ko, yung ayaw ko doon, ginagawa ko dito. Sa labas. So parehas na magulo yung loob at labas. Kasi wala si Jesus doon sa sentro. Ang sentro, gin. Ang sentro, pulutan na aso. Ang sentro, kaguluhan, away, yabangan. Tapos lalabas ka, kaputok, inuman din dito, lasingan dito, mamaya, rambulan na dyan. Ang klaseng buhay to. Kasi wala si Jesus sa sentro. Kaya ang gulo. Ngayon ang tanong, pwede pa bang umayos yung ganong klaseng pamilya, yung ganong buhay? Yung napakagulo? Yung walang makain, inggit ka sa mga kapitbahay mo kasi sila meron, kayo wala. Ang gagawin natin. Alam niyo po mga kapatid, as I end this, tignan niyo po. Sino dinatnan ng good news? Sino itong mga shepherds na ito? Pakita ko lang po sa inyo na mabilis. Sino itong mga shepherds na ito? Ano ang tingin sa kanila? Ano ang trato sa kanila? Genesis chapter 46 verse 32. Sapagkat nasusuklam ang mga Ehipsyo sa mga nagpapastol ng hayop. Napansin mo? Sa kanila po, kasuklam-suklam kapag shepherd ka, mabaho ka. Hindi ka cream of the crop, kaya ka nandiyan dyan. Minsan, ginawa din to sa mga pastor eh. Dahil yung kapatid mo magaling sa math, mag-engineer. Magaling sa science tong ate mo, mag-doktor. Dahil tamad ka, bobo ka, magpastor ka na lang. Magseminaryo ka. Kaya doon ako na-challenge dati. Paglingkod ng Panginoon, di gano'n. Dapat nga mas maayos ka pa eh. Kaya lang tignan niyo po, sapagkat kasuklam-suklam sa mga Ehipyo, ito literal, ang mga nagpapastol ng hayop. Di sila cream of the crop, di napili. Alam niyo po, according to Joachim Jeremias, noong 1900s po, sinabi niya ng German theologian na ito, scholar po siya ng Near Eastern Studies at university professor po siya ng New Testament Studies. Sinabi niya na ang mga shepherds po ay despised in every life. In general, considered po ang mga shepherds na second class and untrustworthy. Kapag ikaw ay shepherds dati, second class ka na at hindi mo dapat pagkakatiwalaan ang isang pastol. Kaya yung pinakamababang dapat na trabaho niya, yun lang ang ibigay mo sa kanya. At according po mga kapatid sa Misna, isa sa mga oral law ng mga Jew, wala po, hindi ka obligado na i-rescue ang isang shepherd kahit na mahulog siya sa bangin. Hayaan mo siyang mahulog sa bangin. Dahil mababang uri ng tao lang yan at hindi katiwa-tiwala ang mga shepherd. Maybe, kasi totoo naman minsan, kasi nga, utak, pananalita, pagkilos, pwedeng balasubas, magulo. Kaya sila yung tinatapon. Kaya sila yung mga pinakamababa. Pero hindi naman lahat. Kasi may David din na shepherd eh. Nakuha po natin, maybe kasi bunso, maliit. Mukhang mas okay yung mga kapatid. Basta kung ikaw yung pinakamababa, ito na lang yung trabaho mo. At hindi sila obligado na isalba ang isang shepherd na nadidisgrasya. Hindi rin pwede na mag-witness ang shepherd dati. Kasi nga untrustworthy. Ang tingin, ang trato sa kanila. At hindi pwedeng bumili ng wool, hindi pwedeng bumili ng milk, hindi pwedeng bumili ng kid o yung, alam mo yon, hindi pwedeng bumili ng mga hayop sa kanila. Bakit? Baka yung bibilin mo galing sa nakaw. Mga magnanakaw yung mga yan. Sasabihin na gano'n, huwag kang bibili sa mga pastol. Ganon sa kanila dati. Yet, listen to this.
according to the Bible, the first people who heard the good news of the birth of Jesus were the shepherds. Mga unang tao, human, na nakarinig ng good news ng birth ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga walang kwenta. Mga C students, average students, mga magna ang tingin sa kanila, mga hindi katiwa-tiwala, mga second class, walang pinag-aralan. Magulo yung buhay, magulo yung pamilya. They were the first people who heard the good news of the birth of Jesus. Kaya kahit anong uri ng pamilya mo, kahit anong uri ng buhay mo, kahit kahiya-hiya pa ang buhay mo, maniwala ka, mahal ka ng ating Panginoong Jesucristo at may maganda siyang plano sa buhay mo. God gave them the opportunity to make a difference. Nung makita ko ito, sabi ko, may pagkakataon pala ako. Kahit ganito yung buhay namin, kahit nalublob ako sa kasalanan, kahit ang gulo ng pamilya namin, sikreto ang Panginoong Jesucristo. Pag binigyan ka ng pagkakataon, move. Huwag mong sayangin yung pagkakataon na makaengkwentro sila. Mahal ka ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. I want you to close your eyes right now. Pagbulay-bulayan natin. Lahat ng ating napakinggan ngayong araw na ito, lahat ng word na ating napakinggan ngayong araw na ito, magdudulot ito ng malaking transformation sa buhay mo at sa buhay ko. Kumusta puso mo? Kumusta kaperahan mo? Kumusta budget natin? Kumusta relationship mo ngayon? Kumusta yung health mo ngayon? Kumusta yung kumpanya? Kumusta yung negosyo? Kumusta ministry? Maybe you're struggling right now. May area ng buhay mo na hindi maganda. Ito ang napakagandang oportunidad. Maka-encounter natin si Lord. Pwede naman di na natin narinig tong good news na ito. Pwede di naman na natin narinig ang mensaheng ito. Bakit God allowed you to hear this good news right now? Kasi kahit sino ka pa, mahal ka ni Jesus. Mahal ka ni Lord. Hanggang buhay ka pa, di pa siya tapos sa iyo sa mundong ito. If you're not dead, God's not done. And the best is yet to come. Mababang uri ng tao nung sila'y dinatnan ng good news. Nung sila'y dinatnan ng mensahe patungkol sa Panginoong Jesucristo. Napansin niyo, umuwi sila na nagse-celebrate. Umuwi sila ng masaya. Hindi bagay, hindi estado, hindi pera. Hindi kalagayan ng pamilya, kalagayan ng pinansyal, kundi ang Panginoong Jesucristo ang magdidetermine ng tunay na direksyon at ayos ng buhay natin. May you encounter Jesus today. Maybe some of you, this is your first time may nag-invite sa iyo ngayong araw na ito. Hindi nagkataon ito, kapatid. Mahal ka ni Jesus. Ano man ang brand mo, ano man ang marka mo sa tao, sa pamilya mo, mahal ka ni Jesus. God wants to encounter you today. Or maybe, kapatid, napadaan ka lang dito na hindi mo alam ba't hindi ka nakaalis-alis dito sa ganitong gawain ngayong araw na ito. Mahal ka ni Jesus. So if you want to encounter God today, if you want God to bless you today, if you want God to experience you katulad ng experience ng mga lowly people na ito, na mga pangit ang testimony na ito,
Pero mo, pangit yung testimony nila, pinalitan ni Lord ng magandang testimony, nakakapagsalita na tuloy sila. Nagbago! Yung pagkatao nila, yung buhay nila, pinagkikwentuhan pa natin ngayon. What happened? It's all because of Jesus. If you're this person right now, and you're really struggling sa isang bagay, sa isang sitwasyon, you really need Jesus. Mananalangin tayo ngayong oras na ito, kapatid. Bibilang ako ng 3. Tataas mo yung kamay mo, mananalangin tayo, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Are you ready to encounter Jesus today? Lift up your hands. 1, 2, 3. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I'm a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo to ng buong puso, buong kaluluwa, dinilig ka ni Jesus. Ano man ang iyong kalagayan ngayon, bukas na yung puso sa mensahe ni Lord. Bukas na yung puso sa mga oportunidad na ibibigay pa sa iyo ni Lord. It's not about these things. Meron o wala. Kapos o sobra. Bagay, tao, sitwasyon. Ang importante nasa sentro si Jesus ng buhay mo ngayon. Father, in the name of Jesus, I pray for your holy presence, God, to encounter this person who is struggling right now. Sa kanyang puso, sa kanyang buhay, sa kanyang isipan, sa kanyang pangangatawan, sa kanyang emosyon. I pray, God, for your presence. Encounter your people today. Save these people, God. Sa mga sitwasyon na kanilang pinagdadaanan ngayong oras na ito. Kapatid, ilang segundo, kausapin mo si Lord personally. Talk to Him. Talk to Him. Open your hearts. Let God heal you right now. Nga mong baguhin ni Lord yung trajectory ng buhay mo. Buhay ka ba, kapatid? May magandang plano si Lord. Huwag nating ituloy-tuloy yung default ng buhay natin. Live by design, not by default. Ang ganda ng disenyo sa'yo ngayon ni Lord. Kaya yan, kapatid, pagkasama mo si Lord. Lalabas ka dito ng iba. Kaya mo na mag-testify. Kaya mo nang ihayag si Lord. Kaya mo nang i-gather yung family mo for Jesus. Kaya mo na mag-gather ng ibang tao at share si Lord. Ang ikikwento mo lang naman yung karanasan mo kay Lord kung sino si Jesus sa buhay mo. Kaya mo nang itayo yung negosyo na pinapatayo ni Lord. Yung God-glorifying na business na yan. Kaya mo nang uuhan yung promotion na yan na binibigay sa'yo. Mag-iiba yung buhay mo. Not because sa galing mo, kapatid, but sa galing ni Jesus sa buhay mo. Starting today, open your heart. Let the presence of God touch you right now. Spirit of the Lord is moving. Sa mga tao na inilalagay si Jesus sa sentro ng kanilang buhay. Jesus is here right now. The presence of Jesus is moving. He's transforming someone. He's healing someone right now. May binibigyan ng kapayapaan si Lord. Yung bagsak ng mga shepherds, umuwi ng masigla. Umuwi ng masaya. Umuwi ng iba. Because of Jesus. 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 Banggitin mo yung pangalan ni Jesus ngayong araw na ito. Confess the name of Jesus and you will be saved. You and your household. The Lord is healing someone. Kapayapaan ng Panginoon ang kumikilos ngayong araw na ito. May pinag-ihil
pinaghihilom na sugat ang Panginoon ngayong oras na ito. May pinaghihilom na isipan ang ating Panginoon katulad ng mga shepherds. Yung mababang tingin sa sarili, binibless ng Panginoon ngayong araw na ito. Oh, hallelujah! The presence of Jesus is moving right now. Come on, just ask Jesus. Just declare Jesus. Habang binabanggit mo yung pangalan ni Jesus, may gawa ng mga demonyo na lumalayas sa iyong buhay, sa iyong sambahayan. Habang binabanggit mo yung Jesus, may gumagaling na karamdaman sa iyong katawan. Habang binabanggit mo yung word ng Jesus, yung name ng Jesus, lumalakas ka, nagkakaroon ng sigla ang buhay mo. Jesus. Confess the name of Jesus today. The work of the enemy right now, lumalayas sa iyong buhay. May mga nagigiba, nagawa ng kaaway sa iyong buhay. Ayaw niyang naririnig yan. Ayaw ng kalaban yan. Dahil alam niya may patutunguhan sila. Pupulutin sila sa kawalan. Every time you declare the name Jesus, kasi may gumagaling, may lumalaya. Jesus! Jesus! Oh! Oh, Lord. Come on. Oh, Lord. Come on, just praise Him. Worship Him right now. Oh, Lord. It's all about you, Lord. Tigil na rin lang ang celebration na to kung hindi rin lang ikaw, Lord. Basura lahat kung wala ka, Lord. Sa buhay namin. Come on, for the last time. Declare it. Oh, Jesus. Oh, it's all about you, Lord. Come on, declare it. It's all about you, Lord. Oh, Jesus. Oh, Lord. Come on, declare it for the last time. It's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. It's all about you, Lord. All about you, Jesus. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. Come on, itaas po natin ang ating mga kamay para kay Jesus ngayong araw na ito. Habang nakataas yung kamay na yan, taas mo para kay Jesus. Lord, para po sa iyo ang buhay na ito. Lord, I pray right now that, and I declare that you bless this life. As our hands lifted high, para kay Jesus, let there be healing. Let there be peace. Let there be breakthrough, Lord, sa kanya pong buhay. Kapayapaan mo ang dumaloy, kagalingan, pagpapala na nagmumula sa iyo. Napilit mang isara at nakawin ng mundo, patuloy na lalago, Lord, para sa aming Panginoong Kristo. Salamat po, Panginoon, sa iyo na sentro
nitong Pasko. Sa iyo na sentro ng buhay namin. Sa iyo po namin ibinibigay ang pinakamataas na pasasalamat namin, Lord. Pagpupuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng malakas na Amen and Amen. Come on, malakas na palakpak para kay Jesus. Palakpak ng pagpupuri, pinagpala ngayong araw na ito. Praise the Lord, praise God, praise Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, praise the Lord. Amen. Praise God. Sige po, minsan pa, mas malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Sa lahat ng pinagaling at pinagpala ng ating Panginoon. I know, tayo po ay tinuruan ng ating Panginoon sa oras po na ito. Nagbigay ang ating Panginoon. Iba po sa atin. Dinaan ng Panginoon sa matinding operasyon. Pagpapagaling ng puso, paglilinis ng ating buhay. Amen. Ngayon tayo po ay pupunta ngayon sa ating, isa sa pinaka-importanting part ng service po na ito. Ito po yung ating pagbibigay sa ating Panginoon. Right now, naniniwala ako tayo po ay pinagpala ng Diyos. At deserve naman din ng ating Panginoon na kung saan tayo din ay magbalik sa Kanya. At alam niyo po mga kapatid, every time na tayo po ay nagbibigay at nagtatapat sa ating Panginoon, tayo po ay nakikiisa sa gawain po na ito, sa gawain ng ating Panginoon. Every time you give faithfully to the Lord, alam niyo po, mas gumaganda palalo yung ating kagamitan, gumaganda palalo yung ating gawain. At kaya po tayo may magandang facilities. Tignan niyo po ang ating Trinoma. Kung bakit po tayo ay comfortable sa pakikinig natin ng ating ng salita ng ating Panginoon. Nasa maganda tayong place, may aircon, may high-end na mga sound system, mga kapatid, dahil po yan sa mga taong patuloy na sumusuporta at nagpapagamit at nagbibigay sa ating Panginoon. Kaya alam niyo po mga kapatid, every time na ginagawa po natin, yung pagsunod natin sa pagbibigay natin sa ating Panginoon, mas lalo pong nagpapatuloy, mas lalo pang lumalawak, mas lalo pang alam niyo po yun mga kapatid, gumaganda yung gawain na ito. Kaya alam niyo po mga kapatid, huwag po natin mamalitin yung mga bagay na binibigay natin. Hindi po maliit yan. Kaya kapag pinagsama-sama natin yung mga binibigay natin sa ating Panginoon, maniwala po kayo, may Trinoma na kung saan nag-ooperate. Alam niyo po yun, kung bakit po tayo nandito ngayon. Actually mga kapatid, 100,000 po yung ginagastos natin dito sa rent, dito sa Trinoma. Hindi pa kasama dyan yung mga gamit na ginagastos natin. Pero alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Dahil alam niyo po mga kapatid, patuloy pa rin tayo na kung saan nakakaranas ng magandang place, nakakaranas ng magandang pagsamba sa ating Panginoon dahil po yan sa mga taong giver. Dahil po yan sa mga generous na mga tao na kung saan nagbibigay sa ating Panginoon. Amen po ba? Sino dito excited ka na magbigay sa ating Panginoon? Magsabi ng malakas na amen. Amen. Now if you're this person na kung saan kinakausap ng ating Panginoon sa oras po na ito, for specific amount. Meron po tayo dyan mga sobre sa gilid po natin na kung saan may mga nakalagay na tithes, offering, love gift. Di ko alam kung ano pong ini-impress sa'yo ng ating Panginoon. But if you want to give extravagantly sa ating Panginoon, just do it. Naniniwala ako na kung saan kapag ikaw ay kinausap ng Diyos, si Lord din ang bahala sa atin. Sino po dito naniniwala ka hindi kapag kukulangin ng ating Panginoon ngayong Christmas? Amen. Kaya I challenge every one of you, ngayon pa lamang po, tayo po ay tinetest ng Diyos, tayo po ay hinahamon ng ating Panginoon na ibigay natin yung nararapat para sa Kanya at ibigay natin yung pinaka-the best sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So right now, sige po, kung ready na po tayo, kung ready ka na po sa oras po na to, tayo po ay mananalangin sa oras po na ito. Sige po, tayo po ay yuyuko. Heavenly Father God, we thank you Lord for today. We thank you God for this opportunity na makapagpuri kami sa aming mga kaloob sa iyo. Lord, right now, as we give to you, dinadalangin ko, makita mo ang mga puso na magtatapat sa iyo. Makita mo ang laman ng aming mga puso na masaya magbibigay sa iyo, Panginoon. Lord, sa pagtatapat po ng iyong mga lingkod, Lord, may you bless 100-folds, 1,000-folds ang mga taong ito, Panginoon. Bumukas ang durungawan
ng pagpapala sa kanyang tahanan, sa kanyang business, Lord, sa kanyang ministry, Panginoon, even, Lord, sa kanyang kalalagayan. Gadalangin ko mababayaran yung mga utang at, Lord, mapagtatagumpayan niya ito, Panginoon God. Lord, sa kanyang pagtatanim, marami itong magiging bunga. Lord, pambayad ng pang-tuition fee na kanyang mga anak, lupa at bahay, Panginoon God, at sasakyan. God, ito po'y mababayaran, Panginoon. And Lord, sa mga businessman at businesswoman, Lord, i-expand mo ang kanilang mga businesses, Panginoon. Maraming clients na kanyang makuklose ngayong week na ito, Panginoon. At maraming sales project this month, Lord, ang kanyang mararanasan, Panginoon God. Lord, sa mga nag-aaral, sila'y pagtatapusin mo with high honors and flying colors, Panginoon God. Lord, mas lalo silang mag-excel sa kanilang pag-aaral. Lord, sa mga magulang, dalangin ko patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, Lord, to sustain, to support their family, Panginoon God. I pray, God, for provision to fill their needs, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat po. Muli, Lord, kayo po ang bahala sa mga anak mo na magtatapat sa inyo. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Sige po, let's give with a cheerful heart. In a manger small, under starlit skies, the Savior was born, the world's greatest prize. His name is Jesus. The world rejoices, salvation He brings. Glory to the King, the heavens sing, their praises ring. Joy to the world, oh we adore. Let praises roar. Glory to the King. Glory to the King. A humble
rejoice and sing. Hallelujah to the newborn King. Glory to the King. Let heaven sing, let praises ring. Joy to the world. Oh, we adore. Let praises roar. Glory to the King. Glory to the King. Let heaven sing, let praises ring. Joy to the world. Oh, we adore. Let praises roar. Glory to the King. Glory to the King. Let heaven sing, let praises ring. Joy to the world. Oh, we adore. Let praises roar. Glory to the King. 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 Amazing World Music. Music platforms, ayan, makikita nyo na po yan sa YouTube, sa Spotify, nandun na po siya. Basta hanapin nyo lang po Amazing Hope Music. Ayan, baka sa susunod, yung katabi mo ay parte na ng Amazing Hope Music. Pwede din naman, pwede? Pwede, alright, okay. And para po sa ating pong Ignite, this coming next Tuesday pa po, no? Not this Tuesday, but next Tuesday pa po. Wala na po yun early bird, 50 pesos, tas 100 na, yun na yun, okay? Naniniwala ako marami pong gagawin ng Panginoon. Sino po dito masaya na tayo ay may nabubuong mga kanta na para sa Panginoon? Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Pati music industry papasukin na natin. Dahil naniniwala tayo matindi ang influence ng musika, lalo na sa bansang Pilipinas. Yung katabi mo, pag nabigyan ng mic yan, ay, di na maaagaw yan sa kanya. Kaya kung gusto mong kasama yan sa Christmas party nyo, okay, bigyan mo lang siya ng mga 3 slots para, kasi baka may playlist yan na iko-concert niya ngayong Kapaskuhan. Pero okay lang, basta may glorification sa Panginoon. Amen po ba? Tayo po ay tatayo sa presence ng Panginoon sa oras na ito. At pwede bang sabihin mo sa at least 2 tao, sabihin mo sa kanya, Merry Christmas. Ayan. May that person experience the merry of Christmas. Amen po ba? Dalangin ko po na lahat tayo ay hindi sad sa Paskong ito, kundi tayo po ay merry. Tingnan mo yung katabi mo, oh. Di ba? Yan. Yan yung merry. Amen po ba? Dahil po sa Panginoon po yan. Kung tayo po, malinaw sa'yo, pinagpala ka ng Panginoon. Once again, as we close our eyes, can you thank the Lord for everything that He has done? Can you just glorify God for everything that He has done today? Jesus Christ, we thank you and we praise you. You are always been the reason of this season, God. And we praise you, God. Lord, we adore you and we honor you. Maraming salamat, Panginoon, for teaching us how to have a Merry Christmas. Thank you, Lord, because you are the reason why we can have a Merry Christmas. Buti na lang, Lord, ikaw ang dahilan. Hindi ang aming handa, hindi laman ng aming bank account, hindi ang mga tao sa paligid namin, kundi ikaw po ang dahilan kung bakit magiging masaya ang aming pong Kapaskuhan. Lord, we praise you, God. And as we leave this place, dalangin ko yung joy, yung transformation. Dalangin ko, Panginoon, yung grace, yung love, healing, miracle na natanggap po ng taong ito, o God, ay hindi mananatili dito. Lord, we're gonna leave this place not empty-handed, but Lord, nag-overflow ng blessing na nanggagaling sa'yo. Nang sa ganun, Lord, sa araw na ito at sa mga susunod pa, gamitin mo rin po kaming channel of blessing to other people, God. Na sila din, Lord, malaman nila
ng isang Jesus na pumunta dito para iligtas kami at mahal na mahal po kami. May we express, may we shout, Lord God, may we share your love, Jesus Christ, to everyone na makakasalamuha po namin. Dahil yun po yung pinakadahilan kung bakit ka pumunta dito, para i-express ng matindi yung supernatural love na ibinigay mo sa aming lahat. Kaya Panginoon, dalangin ko po na gamitin mo kami, O God, sa lahat ng gatherings na aming pong pupuntahan, sa mga kaibigan, kamag-anak, Lord, na aming pong makakausap. I pray, Father God, ma-share ka nga po nawa namin, Lord. Salamat po for making us a channel of your blessing, for making us a channel of salvation to these people, God. And once again, if you may, you can raise your hand, receive this benediction from the book of Numbers, because God will not allow you to leave this place na pinuno lang. Kailangan nag-uumapaw ka. So when you say, I receive, ngayong week na ito, sa celebration ng kapanganakan ng ating Panginoon, as you say, I receive, I want you to believe, mangyayari to sa buhay mo, kapatid. Mararanasan mo mararanasan mo ang mga bagay na ito. Amazing people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. And may the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Father, we receive all these things in the mighty name of Jesus. And everybody will say aloud, Amen. God bless everyone. Merry Christmas, everybody. See you next Sunday. Glory to the King, the heavens sing, the praises ring, joy to the world, oh we exalt, the praises roll, glory to the King, glory to the King, the heavens sing, Merry Christmas, amazing love family. Joy to the world, oh we exalt, the praises Lord, glory to the King. Walang kumakanak. Glory to the King, the heavens sing, the praises ring, joy to the world, oh we exalt, the praises Lord, glory to the King. Glory to the King. God bless church. Glory to the King. Merry Christmas. Glory to the King. 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 God bless church. God bless you. Merry Christmas.